in action. Now let's move on to our billboards and announcement. Very essential po ngayong rainy season sa ating mga project patungkol sa community flood drill. Lalong-lalo na, nawala ako ron, Yung mga areas sa mga areas na kadalasang binabaha. Kaya dito sa ating segment, alamin natin ang project ng ating fellow Rotarians patungkol dyan. Oo nga, tagulan na ngayon pare, September at uso na ang baha. Kaya to give us a brief background about their flood drill project, let's hear from past President Martin Lim from the Rotary Club of Valenzuela, District 3800. Pero bago tayo pumunta dyan, past President Martin, batiin mo muna yung mga taga Valenzuela at mga kasama nating Rotarian dyan sa Valenzuela. Ako po ay si past President Martin Lim ng Rotary Club ng Valenzuela ho. Ang aming nagbibigay ng magandang gabi sa inyo. Galing po ang aming presidente, si Lori Natividad Borja, galing sa District 3800. Past President Lim, yung katabi natin, magpakilala ka naman. Ako po naman yung project officer ng existing project po ng Philippine Red Cross sa Valenzuela. Ako po si Maria Patrocinia Lea Mateo. Nag-i-implement po kami ng mga activity with regards to community resilience, civil society strengthening, and lobby and advocacy po. At isa po dito ang community flood So drill. connected kayo sa Red Cross? Sa Red Cross. So sa ating mga bisita rito, past President Martin, saan nyo po gagawin itong flood control project na ito? Flood drill project. At bakit po napili ang mga lugar na ito? Ang ating community drill na to ay gaganapin sa Balangkas itong Sabado ng umaga 7 to mga 12 noon. Ito ay isa pa lang, pang-apat na flood drill sa Valenzuela. Dahil na-identify ng Netherlands Red Cross o Partner for Resiliency na isa ang Valenzuela sa laging binabaha. Gano'n ba katindi ang baha sa Valenzuela, Past President Martin? Katulad ng kaninang umaga, hindi naman ganong kalakas ang ulan. Pero, Dahil sa high tide, may mga area na rin na binabaha kaninang umaga. So sa pagkakataon po ito, katuwang nyo naman yung Philippine National Red Cross? Sila ba ang magkakonduct ng drill na ito? Yes. Ang Rotary Club ng Valenzuela ay isa sa partner ng Red Cross, Valenzuela City Chapter, dito sa pagkakonduct ng community drill. Ito ay very important kasi ito ay sinasanay ang mga community sa preparation para sa malawakang mga pagbabaha o... Ano po ang connection ng Netherlands doon sa inyong ginagawang activities? Di po meron po tayong National Red Cross. So bakit po Netherlands ang ating naging katuwang dito? Ang Netherlands Red Cross, sila ho ang nagbigay ng pondo para dito sa pagkoconduct ng mga community drill. So, doon po sa inyong siguro, di ba, matagal yun ang ginagawa. At nagamit yun na yung drill nyo dahil laging baha sa Valenzuela. Alam ko kahit hindi umuulan, bumabaha dyan dahil pag high tide, minsan below sea level ang Valenzuela. Si Ms. Mateo ang ating pasagutin na siguro based on your experience. Yeah. So you have been conducting these flood drill projects. So ano po ang pwede nyong ibahan sa amin? Sa experience po ng Valenzuela sa pagkandak ng community drill, malaki po ang naging improvement ng evacuation management sa Valenzuela, particularly po ang Barangay Malanday na nakapagkandak po noong April last year. Nung dumating po yung sumunod na bagyo after po ng drill, nakita po na-experience o na-witness po ng ating local government unit ang malaking pagbabago at improvement po ng mga tao sa pag-evacuate at pag-manage po ng evacuation center. Kung dati po ay medyo hindi sila maayos, unmanaged sa pagkuha ng relief, sa pagkuha ng pagkain, sa pagpunta sa proper location para po dun sa
community drill o dun sa evacuation, ngayon po ay mas maayos na po sila. Pwede bang isabihin nyo sa amin kung ano yung mga, para sa ating mga nakikinig Opo. na mga barangay, ano yung mga dapat gawin at isaalang-alang ng mga tao at based dun sa experience nyo, ano yung bang na-experience nyo na hindi maganda o yung mga pagkukulang ng local government unit dito sa mga ganitong pagkakataon? Yun po, ang maipapagmalaki po ng Red Cross tungkol dito sa mga community drill ay yung paggawa po o pag-create ng contingency plan. So dapat po o nararapat po na lahat po ng barangay sa buong Pilipinas po ay may comprehensive contingency plan po. Depende sa threat. Opo, Depende it will depend on the hazard or the threat in the community. So per threat or per hazard, they should have a contingency plan. So before the hazard or the disaster arrives or happened, they know how to act or to move during that certain So, disaster. based on your experience again, dito sa Valenzuela, Past President Martin, were you able to apply these Drill. projects dun sa actual happening ng mga ganitong sakuna? Katulad nung pinakahuling malaking baha sa Habagat, dahil naumpisahan namin na mag-organize ng tinatawag namin Barangay 143, Red Cross 143, halos lahat ng barangay namin ay may tinatawag na kaming Red Cross 143. Kaya nung huling Habagat, doon nakita kung gaano ka-effective gumalaw o organize ang Red Cross dahil sa mga volunteer na Red Cross 143. Dahil alam na nila, for example, may isang area na talagang binabaha, yung ibang barangay na hindi naman masyadong apektado, sila naman yung tumutulong dun sa area na... Dito sa nakaraang yung Glenda Typhoon, meron bang bahang malaki na... Wala namang ulan. Wala naman masyadong ang naging problema ho dito sa huling Glenda yung lakas ng hangin. Okay. Marami ho yung mga puno na nagbaksakan at mga debris na lumilipad dahil yung mga bubong na tinangay. Yun yung naging problema ho. Tsaka yung isang nabaksakan ho ng pader na nabalitaan. Sa Valenzuela nila. ito? Oo, sa Valenzuela din. Ito ba excuse me. Ngayon lang nyo lang ba ginawa itong taon na ito o every year ginagawa ng partnership ng Rotary Club of Valenzuela at saka ng Red Cross itong drill na ito? Etong drill na to, hindi lang to, pang-apat na drill na ho to na kinondak ng Red Cross at ng Rotary. Dahil ang sakop na itong Partner for Resilient Project with Netherlands ay sakop ang 5 barangay. So ang itong balangkas na drill na to ay pang-apat na. So yung katulad po ng nakikita ko minsan pag tayo nag-evacuate, pag baha, usually nababasa sila. So pagdating naman dun sa evacuation center, wala silang mahigan. So ano po yung mga ina-advise nyo sa ating mga kababayan na in case, halimbawa, ano ba yung mga dapat nilang ihanda na dadalhin dun sa evacuation center? Yes, yung mga dapat pong ihanda ng community ay yung mga pangunang pangangailangan nila. Pero dapat po, mai-provide din po ng local government unit na tuyo or naaayon sa pangangailangan po ng community yung datatnan po nilang evacuation center. Kasi nakikita ko minsan yung gym, walang higaan. Pero wala hindi, sa mga mattress. mag-focus tayo dun sa project drill nyo, sa flood drill. Dahil sa Valenzuela nyo ito ginagawa, paano natin go back ito doon sa ibang barangay? Okay. Para pakinabangan din. Lalo dito sa Metro Manila. Meron ba kayong mga coordination sa ibang cities? Opo, ang Valenzuela City, ang Philippine Red Cross Valenzuela City Chapter po ay nakikipag-ugnayan po sa mga karatig chapter katulad po ng Caloocan na nagkakaroon din po sila ng drill, ang Malabon po at ang Quezon City. Meron din po kami sa Nabotas at ang Bulacan chapter. Ang din Marikina? Po. Ang Marikina po ay marami na rin pong naging proyekto hinggil sa paglutas ng pagbaba ng disaster risk sa community. So mga nauna na po sila, kami po yung mga sumunod. Is this a national project ng Red Cross or particularly sa Valenzuela lang talaga? For this
Partners for Resilience, it's particular only in Valenzuela and Malabon. But for Malabon, it's Accord who is the implementing And partner. this is in tandem with the Rotary Club And of also Valenzuela. Rotary Club, Okay, joint opo. project. Opo. And siguro, si Past President Martin, baka may iba pa kayong project, any parting words, bago yung ibang mga proyekto nyo pa sa inyong club. May dadagdag lang ako dun sa sinasabing project na mga drills at mga training sa barangay. Ang Rotary Club ng Mandaluyong sa District 3800 ay may ina-apply ding na global grant para sa similar na pag-organize at community drill. Kaya kung may mga ibang Rotary Club sa Pilipinas na gustong gayahin itong klaseng community drill, pwede hong makipag-coordinate lang ho sa amin at Kung pwede paano namin mechanics para malaman namin. pwede namin Maganda yan. matulungan. Saka pwede namin sila i-direct kung sinong Red Cross chapter ang malapit dun sa area nila para ma-coordinate. Tapos yung upcoming mga project namin sa club namin, i-ano ko lang, meron kaming tinatawag na Buntis Congress. Dito, nagkakaroon kami ng one-day seminar sa mga buntis para mabigyan ng mga tamang pagbubuntis, kung anong iinom ng mga vitamins. At binibigyan ho namin ng newborn screening kit. Para pag... Orientation, ano? Yeah, orientation. And then meron din kaming project na expansion ng aming PT and OT center kasi meron kaming PT center para sa therapy ng mga yung na heart attack o yung mga na baldado. Ina-expand ho namin. Ito ay isang project na ina-apply din namin ng global grant. Medyo interesado ako dyan sa grant na yan, Past President Martin. Have you been doing this on a yearly basis, itong grant na ito? Wow. Okay, thank you, Past President Martin Lim and Miss Patrocina Lea Mateo.